Pag-usapan pa natin ang mga sakit na posibleng makuha sa maduming helmet. Kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, paano mo nabuo ang istoryang ito? Pops J, kasi nag-iusap-usapan to online, no? Nag-iusap-usapan to sa ilang mga forums, no? Yun nga, na pag kinumpute kasi nila actually, Pops J, kung yung isang MC taxi rider, 12 times na bumabiyahe sa isang araw, ibig sabihin, 12 na ulo ng tao yung gumagamit ng helmet. So, parang yung iba, kung nung kinumpit, nandiri nga sila parang, ay, oo nga, no? Nagkaroon sila ng visual na parang, ay, oo nga, no? Napakarami pala talaga ng taong gumagamit ng helmet ito. Tapos, pasapasahan pa, no? Yung iba, pinagpapawisan. Kaya... Hindi mo naman kabisado ang hygiene ng ibang mga pasahero, ano? So, kaya mo na buo ang story nito. Pero ikaw, sumasakay ka rin, di ba? Tama ka dyan, Pops. Motorcycle taxi. Tama ka dyan, Pops. Anong karanasan mo? Actually, Pops, nakakaamoy ka ba ng hindi ka nais-nais paminsan-minsan? Actually, Pops, hindi naman na may iwasan yun. Kasi, yun nga, maraming tao kasi talaga yung gumagamit ng mga helmets na pinoprovide ng MC taxis. Pero, yun na lang, no? Parang diskarte mo na rin din kung paano mapipression up yung sarili mo. Pero kinlarify naman sa atin, or kinakausap yung mga nakausap naman nating mga MC taxi riders na ini-sprayan, dinidisinfect naman daw nila yung kanilang mga helmet na pinapagamit. Yung mga nagsusulong ng bumili na lamang ng personal helmet, kung madalas ka rin gumamit ng motorcycle taxi, ano ba ang experience nila? Actually, Pops G, yun talaga experience na nagkakaroon ng amoy yung kanilang katawan. Kasi may times kasi talaga, Pops J, na pag ginamit mo yung isang helmet, kakapit talaga sa'yo yung amoy. No? So, pagsuot mo pa lang, no? Kaliligo mo pa lang, di ba? Papasok ka pa lang ng opisina. Naku, ano ba yun? Pagpapasok ka pa lang, parang pili mo, pauwi ka na. So, yung mga nag-experience sila, Pops J. Yung susunod na usapin dyan, yung presyo ng helmet. Siyempre, hindi naman mura, no? May mga mura at yung iba naman, mid-price din ang presyo. Pero may gastos, may no? gastos. So, ano naman ang issue dyan, Ivan? Ang issue lang talaga ng Pops J is kung may budget ka ba talaga pambili or may extra money ka pambili ng protection mo, ng personal protection mo. Kanina nag-check din ako kung magkano ba talaga yung mga helmets, no? Kanina may ano ba mga price range ngayon ng mga helmet? Actually, kanina, Pops J, nagtanong ako doon sa isang dealer, no? Meron silang binibentang 3,000 and above, no? So, 3,000 yun na yung isa doon sa base. Kamusta ang kalidad ng 3,000? Ayun, Pops J, kasi... mas mura pa nga dyan. Meron nga, Pops J. Pero kinakailangan, mas siguro mo. Na quality talaga, Pops J. In-explain din sa atin, Pops J, no? May mga stickers sa likod ng helmet, no, para yung sa PS Mart, saka yung ICC. Ayun. No? Yung dalawang yun. Yung DTI sticker na tinatawag. DTI Itong helmet natin, meron may sticker siya. So, ayan yung sa likod makikita, di ba? Tama, demo mo na. So, ito daw yung, kung makikita ninyo, ito. Yung mga stickers na to. Alagay DTI. DTI, ICC, or ano ibig sabihin niya pag may ganyan? Ibig sabihin, pumasa to daw to dun sa standard, sa Philippine standard ng protection dito sa Pilipinas, Pops J. Sa karanasan mo Ivan, ikaw ba nakakaamoy ka rin ng mga di ka nais-nais? Marami, Pops. Ilang beses? So, madalas ba? Actually, Pops J, sa totoo lang, madalas siya. No? Nababawasan lang talaga to dahil nga kahit papano dinidisinfect, may mga spray. Ikaw ba personally, nagbabaon ka ng pang-spray para bago mo isuot? Kailangan. Pabango, Pops J. Pabango? So pagkatapos ko gumamit ng MC Taxi, usually pinapabanguhan ko yung katawan ko, yung ulo ko kasi medyo para sa akin medyo icky. Pero yun kasi isa talaga to sa main mode of transportation dito sa Metro Manila State. Matraffic kasi. Matraffic, mabilis yung biyahe dito, Pops J. So, yung ibang mga sumasakay ng motorcycle taxi, ano ang napapansin mo na ginagawa nila maliban sa paglalagay ng pabango? Ayun, Pops J, kanina mga nakausap naman nating MC taxi riders, kinlarify naman nila na regular naman daw nilang ang paglilinis. Yung paglilinis nung kanilang helmet, no, pag wala daw silang paso. Or hindi sila bumabiyahe, hinuhugasan talaga, nilalaban nila yung foam sa loob ng kanilang helmet. Pero may isa rin tayong nakausap kanina na sinasabi niyang
bago sumakay yung isang kanyang rider, yung kanyang pasahero, kailangan daw talaga magsuot ng hairnet. No, para kahit papano hindi dumikit yung amoy or may protection pa rin dun sa paggamit nga ng helmet. Siguro maipapayo natin kung may budget ng halimbawa, kaya mo naman bumili ng isang helmet na para sa'yo, gawin mo yun. Kung hindi, yung mga motorcycle taxi riders, may mga nag-o-offer na establishment para sa deep cleaning na tinatawag, para ma-disinfect at laging mabango. Pero sa maghapon na biyahe, hindi mo rin talaga masabi. Tama ka dyan, Pops. Since yun nga, sunod-sunod kasi yung biyahe ng mga... Lalo na kung marami talagang nagbubook. Yun nga, Pops. Pero paalala lang sa atin, Pops, nung ating nakausap na doktor, no? Doon sa mga pasahero daw, ay pagka-uwi or pagpa-uwi na, siguraduhin na lang daw na maligo, no? Para matanggal yung mga bakterya or kung ano man daw yung kumapit sa ating katawan, Pops. Nako, okay. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.